Ako si Mika. Buntis ako at may asawa na. Sa totoo lang, isang malaking pagkakamali lang ang naging dulot ng pagbubuntis kong ito. Masyado pa kaming bata ni Alan para bumuo ng pamilya at buhayin ang batang nasa aking sinapupunan. Pinalayas ako ng pamilya ko nang malamang buntis ako. Si Alan ay wala ng mga magulang at mag-isa na lang sa buhay. Ngayon, kami na lang dalawa. Dito ka ba nakatira? Tanong ko sa kanya habang pinagmamasdan ko ang isang lumang bahay na may kalakihan naman. Hindi ko alam kung dahil sa pagkaluma ba nito, kaya ako kinikilabutan o dahil madilim lang talaga ang aura ng bahay na ito. Oo, iniwan ito sa akin ng mga magulang ko. Sagot niya. Idagdag pa na liblib at tahimik ang lugar. Ni wala akong makitang kahit isang tao mula sa mga bahay sa paligid. Na tulad ng lumang bahay na ito, ay mga luma na rin. Halika na, pagaya niya at hinawakan ang aking kamay. Wala akong magagawa. Ito ang buhay na mayroon na ako ngayon. Binuksan nito ang pinto at sa pagtulak pa lang niya nito, ay dinig na ang langit-ngit nito. Tulad ng mga nakakatakot na tunog ng pintuan sa mga pelikulang katatakutan. Napahawak ako sa aking tiyan nang pumasok na kami sa loob ng bahay. Madilim at maging mga gamit ay halatang luma na. Ito ang kwarto natin. May isa pang kwarto na pwedeng gamitin pag lumabas ng bata. Pahayag niya. Suot ang malawak ng ngiti sa kanyang labi. Iyon ang unang gabi ko sa bahay na iyon. Sa mga sumunod na araw ay marami na akong nakitang mga tao sa lugar. May mga kapitbahay na rin akong nag-iingay. At ang ilan sa kanila ay napansin na rin na may nakatira na sa bahay na ito. Mukha lang luma at nakakatakot ang bahay. Pero nawala naman na ang nararamdaman kong kakilakilabot. Isa lang ang naobserbahan ko. Palubog na ang araw noon at malapit nang magdilim. Ikaw talagang bata ka. Di ba sabi ko sa iyo huwag ka nang uuwi ng ganitong oras? Iyon si Aling Rosa, ang nakatira sa tapat ng bahay namin. Nay, naglaro lang naman kami. Saad ng batang lalaking habang kakamot-kamot sa kanyang ulo. Kahit na. Alam mo namang delikado rito paggabi. Aniya at luminga ang mga mata sa paligid. Huminto ang mga mata niya sa akin nang nakadungaw ako sa pintuan. Halika na sa loob. Aniya at agad na hinila ang anak papasok sa loob habang tila hindi mapakali ang mga mata niya sa paligid. Kinabahan ako at nagtaka kaya nagkandado na rin ako ng pinto. Tuwing gabi, halos lahat ay parang nagmamadaling umuwi. Para bang takot na takot silang maabutan ng dilim sa labas. Hindi lang iyon ang napansin ko. Minsan, isang araw ay kinausap ako ni Aling Linda, ang tabing bahay namin habang nagwawalis ako sa harap ng luma naming gate. Delikado talaga rito, lalo na kapag gabi. Aniya sa mahinang boses. Ha? Bakit naman po? Tanong ko. Tuwing gabi ay may gumagalang aswang dito, Mika. Kaya dapat ay wag ka nang lumabas kapag gabi. Kailan nga lang, may biktima na naman. Malapit lang dito sa atin. Buntis pa naman. Ayun, patay. Butas daw ang tiyan at wala ng puso. Kwento niya. Napahawak ako sa aking tiyan sa oras na yon. Lalo ka na at buntis ka pa naman. Dagdag niya. Isa pa, hindi mo ba alam ang kwento sa pamilya ng asawa mo? Tanong niya at pinagmasdan ang bahay namin. Ano pong ibig niyong sabihin? Mika,
Natigil ang usapan namin nang biglang lumabas si Alan. May talimang mata kay Aling Linda. "Alan?" Ani ko. "Sige na Mika, mauna na ako." Wika ng Ali at agad na umalis at iniwan kaming mag-asawa. Kinabukasan, matapos ang araw na iyon, maaga akong nagising dahil sa ingay mula sa labas. Nang labasin ko yun ay bumungad sa akin ng maraming tao na nagkakatipon sa bahay ni Aling Linda. "Mahabaging langit, walang awa ang gumawa nito," sigaw ni Aling Rosa. Mabilis akong lumabas at sinilip ang nagaganap. "Ano pong nangyayari?" tanong ko sa isa sa matandang lalaki. "Si Aling Linda, patay na. Ang matindi pa roon. Wala na siyang puso at litaw ang bituka." Pagkaramdam ko ay nanghina ako noon at halos mawala ng lakas matapos kong malaman ang balitang iyon. Kailan lang ay kausap ko si Aling Linda at ngayon ay patay na siya. "May problema ba?" tanong ni Alan sa akin nang dumating ito. "Wala," sagot ko. "Si Aling Linda kasi patay na." Karumal-dumal ang naging pagkamatay niya. At ngayon ay hindi ako makapaniwala na wala na siya. "Talaga? Bakit daw?" tanong niya habang nagsasandok ng kanin. "Alan, natatakot na ako rito. Sunod-sunod ang balita na may gumagala raw na aswang dito. Akala ko nung una, hindi totoo. Pero yung nangyari kay Aling Linda, hindi magagawa ng tao yun, Alan." Huminto si Alan at blanko akong tinignan. "Hindi totoo yun, Mika. Huwag kang nagpapaniwala sa kanila." Aniya at bumuga ng hangin bago nagsalita ulit. "Si Aling Linda, marami talagang kaaway dahil sa paniningil niya ng upa nang wala man lang respeto. Bukod ba roon, tsismosa iyon at kinaiinisan. Hindi malabong mangyari yun sa kanya." Kumunot ang noo ko kay Alan. Dahil ng oras na yon, hindi ko alam kung bakit may talim ang boses nito habang nagkukwento. Hanggang sa isang gabi, wala pa noon si Alan. Dumadalas ang uwi nito ng gabi at dumadalas na rin ang isyu tungkol sa mga biktima ng aswang. Habang nasa kwarto ako ay naramdaman ko ang malakas na simoy ng hangin. Ang tunog ng mga dahon ng puno ay maririnig din. Nalimpungatan ako ng oras na iyon. Nakarinig ako ng malakas na pagbagsak sa bubong. Pero hindi ko bubong, kundi bubong ng isa naming kapitbahay. Hindi iyon pusa lang. Sigurado ako. Malakas at mabigat ang pagbagsak na para bang isang tao iyon. Sa kuryosidad ko, binuksan ko ang bintana at sumilip. Halos nanginig ako nang masilayan ko ang kung anong nasa bubong ng isa kong kapitbahay. Isang tao. Ay hindi. Hindi iyon tao. Pangit ang itsura nito. Nababalot ng itim na balahibo at may pangil na nababalot naman ng dugo. At dooy naalala ko ang mga sunod-sunod na isyu sa aming lugar. "Aswang?" Bulong ko at mabilis na isinara ang bintana. 7:00 ng gabi ang madalas na uwi ni Alan. Pero nitong mga nakaraang araw ay dumadalas ang pag-uwi nito ng hating gabi. Minsan nga ay umuwi ito ng pawis na pawis, na siyang ipinagtataka ko. "Bakit pawis na pawis ka? Saan ka ba galing?" Nag-aalala kong tanong. "Nag-overtime lang," sagot niya at agad na pumasok sa kwarto. Pero hindi nakatakas sa aking mga mata ang dugo sa tagiliran nito. Agad na kumunot ang noo ko. Anong nangyari kay Alan? Hanggang sa isang umaga noon, muli akong nagising sa malakas na bidahan mula sa labas. Sa palagay ko ay sa harap lang din ng aming bahay. Nang sumilip ako ay bumungad sa akin ang grupo ng mga kababaihan.
Totoo, nakita namin yung aswang. Nasugatan siya ng asawa ko sa tagiliran niya. Agad na kumunot ang aking noo at sa hindi malamang dahilan ay agad na lang pumasok sa isipan ko si Alan. Nagkataon lang ba ito o talagang may pinapakita sa akin ang mundo? Kaya nga lagi kayong magtabi ng bawang. Aba, delikado na no? Payag ng isang babae. Agad kong isinara ang bintana at nangihinang hinawakan ang aking tiyan. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa lugar na iyon. At hindi ko na alam kung anong nangyayari sa sarili kong asawa. Nang mga sumunod pang gabing-gabi niyang uwi, ay mas lalo akong nagtaka at nangamba. Ginabi ka na naman. Bumukas ang aking bibig nang bumungad sa akin ang braso nitong nababalot ng dugo. Alan, anong nangyari? Malakas kong sigaw, pero si Alan pumasok lang sa kwarto ng dire-diretso at hindi ako kinibo. Alan, ano ba? Sagutin mo naman ako. Galit kong sigaw ng akman na itong papasok sa banyo para maglinis. Pawis na pawis ito at puno pa ng dugo. Hindi ko na maiwasang kabahan at matakot para sa asawa ko. Aksidente lang sa construction. Ano ka ba? Saad niya at iwinasiwas ang mga mata sa akin. Kinabukasan ng umaga ay sabay kaming nag-almusal. Wala kaming kibo pareho matapos ang nasilayan ko kagabi. Hindi na ako nagtanong pa sa kanya. Hanggang sa hindi ko napigilang magkwento. Nung isang gabi pala, may nakita akong aswang. Ani ko. Bigla itong huminto sa pagkain matapos iyong marinig mula sa akin. Pinagmasdan kong mabuti ang ekspresyon nito. Bulang aswang. Ani at mahinang tumawa na akala mo ay nagbibiro at nahihibang lang ako. Hindi ako pwedeng magkamali, Alan. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Nandoon siya sa bubong ng isa sa ating kapitbahay. Pahayag ko. Mika, masyado ka nang nagpapaniwala sa mga naririnig mo rito. Sa tagal namin ng magulang ko dati rito, hindi pa ako nakakita ng aswang. Kadalasan ay gawa-gawa na lang ang mga isyong iyon. Aniya habang umiiling-iling. Pinalagpas ko iyon. Nanatili akong tahimik sa kabila ng mga nakikita ko at sa kabila ng maraming tanong sa isipan ko sa tuwing uuwi si Alan sa hating gabi. Nagpatuloy ang sunod-sunod na isyo, mga balitang kakilakilabot, sunod-sunod na pagpatay, karaniway sa mga buntis at bata, pero kadalasan ay wala na rin pinipili. Tuwing gabi, hindi ko na maiwasang matakot. Maaga pa lang ay sarado na ang mga bintana namin at nakasara na rin ang pinto. Mika! Sigaw ni Alan nung isang gabi na matutulog na sana kami. Bakit, Alan? Tanong ko. Bakit may bawang dito? Singhal nito. Bakas ang galit sa mga mata nito, ngunit bakas din naman ang takot sa mga mata niya. Nilagay ko lang, delikado na. Buntis ako, Alan. Totoo o hindi ang aswang, mas mainam nang maging handa ako. Paliwanag ko sa kanya habang hawak ang bawang. Sinabi ko na sa iyo, hindi totoo ang aswang. Itapon mo nga yan. Iyon ang unang beses na nakita kong galit na galit si Alan. Ang ipinagtataka ko lang, bakit parang takot na takot siya sa bawang? Mas lalo pang nadagdagan ang mga tanong sa isipan ko. Mas nadadagdagan pa ang hinala at mga tanong ko nang minsan ay nagluluto ako at pinuna ako ni Alan. Abala ako sa pagluluto ng oras na yon. Habang si Alan ay gumagayak na para pumasok sa trabaho. Lalagyan mo ng bawang? Tanong niya sa akin habang hinihiwa ko ang bawang. Magluluto kasi ako ng adobo. Oo, igigis ako. Saad ko. Napahinto ako sa oras na yon.
Bakit? Dahil doon ko lang naalala at napagtanto na minsan ay hindi ako naglalagay ng bawang sa mga niluluto ko dahil kay Alan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mas gusto ko kapag walang bawang. Paalala niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Bakit ngayon ko lang napagtanto ang mga bagay na ito? Mula nang magsama kami sa iisang bubong. Kahit kailan ay hindi pa ako nagluto ng may bawang at ngayon pa lang sana. Sige. Tugon ko na lamang at itinapon ang bawang. Mauuna na ako. Gagabihin ulit ako. Saad niya habang papalabas na ng bahay. Nang araw na iyon, lumabas ako para magwalis ulit ng bakuran, katulad ng palagi kong ginagawa. May nakatira na pala sa bahay na ito. Napahinto ako nang huminto ang dalawang babae sa harap ng bahay namin. Pinagmasdan pa nito ang bahay bago bumaba sa akin ang mga mata. Magandang umaga po, bati ko. Kabata mo pa, iha. Sino ang takabuntis sa'yo? Tanong sa akin ng babaeng may katandaan na. Si Alan ba? Tanong ng kasama niya na parang anak ba niya ito. Opo, asawa ko na po. Sagot ko at maliit nang umiti. Nagkatinginan silang dalawa at para bang nag-usap gamit ang mga mata nila. Bakit po? Hindi ko na mapigilang magtanong. Iha, huwag kang magagalit ha. Ani ng isa. Kasi naman, ang pamilya ni Alan na nakatira sa lumang bahay na yan dati ay mga aswang. Kwento niya. Bakas ang takot sa kanila. Kumunot ang noo ko bago ako mahinang tumawa. Paano naman po sila nagiging aswang? Natatawa ko pa rin na sagot. Mukhang totoo nga ang sinasabi ni Alan na kadalasan ay gawa-gawa na lang ang kwento sa lugar na ito. Iha, hindi kami nagbibiro. Alam mo ba ang kinamatay ng pamilya niya? Tanong pa niya. Doon ako natigilan dahil kahit minsan ay walang nabanggit si Alan sa akin na buong kwento tungkol doon. Napailing ang isa nang makita na wala akong ideya tungkol doon. Sinugod ang bahay na yan dati. Maliit pa si Alan noon. Ang mga magulang niya ang sinasabing aswang at nahuli mismo sa akto. Kaya sila namatay dahil doon. Payag ng ginang. Nagulat pa nga ako. At pumalik si Alan dito na may kasama pang asawa. Aniya at mahinang tumawa. Natulala ako buong maghapon matapos kong malaman ang kwento na iyon. Wala ako sa sarili at hindi ako makakain hanggat hindi umuwi si Alan. Nang gabing iyon, hinintay ko talaga siyang umuwi. Naghintay ako sa sala hanggang sa dumating si Alan. Ipinaghain ko siya at sabay kaming kumain. Tahimik ako at ganoon din naman siya. Alan? Nag-aalang ang tawag ko. Oh, bakit? Aniya habang abala sa pagkain. Paanong namatay ang mga magulang mo? Medyo utal-utal kong tanong sa kanya. Muli ay natigilan siya. Pagkatapos ay umangat ang mga mata sa akin. May nakapagkwento kasi sa akin. Saad ko at iniwasan na ang kanyang tingin. Napagbintangan sila. Sinugod kami at pinatay ang mga magulang ko. Kwento niya habang hindi ako tinitignan. Ng mga oras na iyon, kampante ako. Dahil sa narinig at nakita ko ay halatang totoo ang sinasabi ni Alan. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan ko at hindi ko inaakala. Ikaw ba ang asawa ni Alan? Tanong sa akin ng isang lalaki habang nasa harap ako ng gate naming luma.
Sino ka? Tanong ko at agad na dumistansya. Walang hinto ang pagtingin nito sa paligid. Puno ng takot ang mga mata at nanginginig ang dalawang kamay. Tumakas ka na. Umalis ka na rito. Sigaw niya sa akin. Anong sinasabi mo? Gulong-gulo kong tanong. Katrabaho ako ni Alan. Nakita ko. Kitang-kita ko kung paano niya kinain ang isa naming kasamahan. Kinain? Baliw ka. Anong sinasabi mo? Galit at natatakot kong tanong. Hoy, ano yan? Bati ng tanod na rumaronda. Mabilis na tumakbo palis ang lalaki. Sa gabing iyon, hindi na ako mapakali. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ng lalaki na iyon. Kinain. Hindi gagawin ni Alan iyon. Kilala ko ang asawa ko, pero sa oras na iyon, kahit anong gawin ko ay hindi ko makumbinsi ang sarili ko. Dahil hindi ko alam kung kilala ko pa nga ba ang lalaking minahal at pinakasalan ko. Dahil hindi ko alam kung kilala ko pa nga ba ang lalaking minahal at inasawa ko. Mika, napatras agad ako nang dumating si Alan at abutan ako nito sa sala. Nanginginig ang kalamnan ko at punong-puno ng takot. Alan, tawag ko. Tapatin mo nga ako. Saad ko, gamit ang natitira kong lakas ng loob. Nakatitig lang ito sa akin at blanko ang mga mata. Ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Tanong ko sa kanya. Sa bulsa ng bestida ko ay may nakatabi akong bawang. Mika, kumalma ka nga. Ano na naman ba ito? Ano na naman bang narinig mo sa labas ha? Akmanya niya akong lalapitan ngunit agad akong matras. Aswang ka ba, Alan? Ikaw ba ang aswang na gumagala sa lugar natin? Diretso kong tanong sa kanya. Sa isang iglap ay nagbago ang titig nito sa akin. Hindi na blanko, kundi puno na ng pagnanais. Pagnanais na kainin ako at ang batang dinadala ko. Oo, Mika. Aswang ako. Aswang ang lalaking inasawa mo at ang ama ng batang dinadala mo. Halos manghina ako nang marinig ko ayon. Sa isang iglap ay nagbago ang anyo nito at natagpuan ko ang sarili ko sa sahig. Nanginig sa takot. Matagal na akong natatakam sa iyo at sa anak natin. Ngayon, pwede ko na kayong kainin. Aswang si Alan. Aswang ang asawa ko. The end.